Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support podcast. Kung wala silang masculine role model sa paligid nila mga pare, manood kayo ng Anti-Support podcast, alright? Itong podcast na to pare, mainit to sa mata ng mga support, no? Kaya onting butas lang na makita nila, no, na o konting pagkakamali namin, iasahan ninyo, iingay yan sa social media, papalakihin nila yan. Social No? media icon nga eh. Oo, kasi itong movement na ginagawa natin, maraming mababangga talaga dito eh. Kasi pinuputol natin hanggat maaari gusto naming putulin yung mga maling gawain ng lalaki. As in society na nanonormalize dahil sa pa-brainwashing ng kung ano-ano mga elemento. Right? So yun ang ayaw namin. So nagpapasalamat kami sa inyo, sa mga supporters namin dyan kasi dahil alam niyo yung pinaglalaban natin, nandun din kayo. Tutulungan nyo kami na ipalaganap tong message na to. So doon pa lang, maraming salamat mga pare. So, dahil dyan, hindi tayo titigil. Right? Bibigyan namin kayo ng mga malulupit na content bilang thank you sa suporta ninyo. Yun. Again, so syempre para maging solid din yung suporta, no, suot ninyo yung pride ng Anti-Support. Available yung mga merch natin. Yan, yung Anti-Support. Ay, hindi pala suot. Kala ko yan. Yung Anti-Support merch natin available na sa mga shops. Right? Ilan na ba yung bumibili so far? 64! 33 for 46. Malapit na maubos. No, malapit na maubos. 45. Mag-random Parang lang. magto-20 na ata. Parang around ganun. Or 20 na. Kasi sa TikTok shop, meron na eh. Nakita ko. Pum. Yun. So marami I-post mo rin kasi. Oo nga. Di ko ma- Oo nga. Pinapost ko siya pag pag after podcast natin sa kayo. Di pa kasi na Naku, suot ko pa lang ngayon. Di pa kasi na Di pa rin nalaban? Hindi nalaban na pre. Di pa natutupi. Sa weekend pa kasi. 1 week laba, 1 week to pay. Hindi, ganun nga. 1 week laba, 1 week tupi. Ganun kami. So, ayun. So, isa daw, ingatan niyo yung pera niyo ah. Ingatan niyo yun. Yoson point pare. Imbis na nagsisim ka dyan sa mga babae dyan na walang pakialam sa'yo, mag-sports ka na lang. Maganda pa yan sa pakiramdam mo. Okay? 8 assets. Sabi ko naman sa inyo, ang swerte nyo nakilala nyo na ako eh. Pero itong mga hindi nakaka-appreciate, puta malas mo, pre! Marami nakakilala sa ngayon, lalo ngayon. Swerte pa rin sila, di ba? Kahit galit man kayo, swerte pa rin. Oh, ngayon masabi ko ang marami nakakilala sa akin kasi talagang mention 888 puro nandun. May kita mo yung 888. Putik nagkakalat ako ng infinite money oh. Lahat sila nagtatay pa ng 8888888. Pera yun. Pera. Basta may isip niya, pera. Yung catchphrase na yan, yung sikat talaga yan, pre. Gagamitin mo na yan. Gamitin mo na lang. Oo, yun yung naalala nila eh. Yung iba, Kasi siya, stay cold, Yeah. stay strong. Ikaw, after every video, pera. pera. Parang yung iba, basta sila napansin ko, yung mga nangaasar pa nga gumagawa dun eh. Sila ang nag-aasahan. Pera. Hindi, Hindi good. Good. Hindi naman ako. Alam ko kasi yung laban na papasukit ko. Ito kasi sinabi ko sa live ko nito nakaraan. Yun sa babaeng yun, wala kaming pagtatalunan, wala kaming pag-aawayan. Diba? Mga crazy, stupid cunts lang tong mga to. Kaya Gago. pinag-iisipan nila na Inuudyokan pa, no? Inudyakan. Ano pag-aawayan namin? Nun? Tingnan mo, ang ginagawa ko, pull up, nagbaboxing tayo, nagmomotor ako. May bala ako. Sige. Usapang lalaki naman. Yan. Since lagi ko sinasabi, ingatan nila yung pera nila. Baka naman isipin nila lahat na ng gastos, iwasan nila. Oh. Ano ba ang mga dapat lang na pagkagastosan nating mga lalaki sa? Bigay tayo, isa-isa. So, ikaw, 8. Ikaw may pera ka, ano yung parang essential sa'yo na bilhin ng bilang lalaki? Ito, tandaan nyo.
Kaya importante yung direksyon eh. Yung paradigm mo sa buhay, yung mapa. Kaya importante yun na i-identify mo yun. Tapos, alam mo rin talaga sa puso mo na yun ang importante at yun ang gagawin mo. Kasi malaking role yun sa paggastos mo. Kasi halimbawa, tayo, ang mga bagay, tayong tatlo ang mga bagay na hindi pwedeng hindi natin gastusan. Cellphone, internet, mic, camera, transpo papunta dito. 'Di ba? Kasi ito yung mga bagay na talagang expected natin sa isa't isa na ito yung gagawin natin. Essential talaga. Tingnan mo, kaya nga natin sa totoo lang, kaya natin ubusin yung oras nating tatlo na tayo lang eh. So the fact na pwedeng ganun, yung pera mo doon lang iikot. So, tingnan mo, halimbawa solid na solid talaga tayo. Ba't di pa tayo solid? Hindi nga, solid na solid nga tayo. Klase ng Pinasamahin, no? klase ng gastos na hindi natin kailangan. Iyak ako 1 hour. Teka. Halimbawa, sa pera ko, gusto kong bumili ulit ng isa pang kotse. Uy. Bili ako isa pang kotse. Alam mo, hindi ko kailangan gawin yun. Kasi yun, matutulog yun. May mga Tulog. sasakyan naman na tayo eh. To, kayo pa lang. Oo. Ako paparating ba lang? Next year, abangan niyo. Di na nga aabot yata, I think eh. Anong brand? Woo! Brand. Muna baka ma-jinx eh, pare. Basta, abangan nyo yun. So yun nga, kasi isipin, yun nga, tinan nyo. Ito yun, yung extra car ko, hindi yun magmamatter sa atin. Hindi yun sasabihin na, oy, 8, nasa na yung extra car mo? Hindi, kasi hindi naman yun ang buhay natin eh. Mm. 'Di ba? So yun lang, madedetermine mo kung saan mo dapat igastos. Pero ito, pag isang araw sinabi ko, pre, wala kang pamasahe pupunta sa podcast. Yun ang malabo. Oo. 'Di ba? Bakit wala? Paano yun pag ganun? Balikan na ng paggastos mo nga. So, pwede nga mangyari dahil bumili ako, ay hindi mali. Bumili ako ng extra card, di na ako makapunta. Hindi, alimbawa nga. Masalong walang sense. Oh, 'di ba? Alimbawa, bumili ako out of ego, out of yabang ko, bili ako ng extra car na hindi calculated sa expenses ko. Tama. Na zero talaga ako. Nandiyan na yung sports car, na zero ako. Tapos bilis ang araw, pre, sobrang nasagad ako dahil sa expenses ng sports car. Kahit pagpunta sa podcast, hindi ko na magawa. Pangit. Diba? Mm. Diba? So, yun. I-identify mo kung ano ba yung pinaka-significant sa buhay mo. Yeah. Na importante dapat Kasi merong iba, significant sa kanila ang pagsusugal. Diba? Oo. Pero Pero iba is it essential sa pagiging lalaki na magsugal? Essential yun. Magsugal? Oo. Essential yan sa lalaki. 3 times a week, king ina. Patay. Benta mo yung rice cooker mo, yung rep mo. Tingin. Huwag kang titigil hanggat may mabebenta pa. King ina ka, no? tiyangina ka. Lulong ka na. Patay ka. So yun, madedetermine mo. So, yun, halimbawa, may naisip pa nga tayong isang essential kung from the context na sinabi ko, anong essential? Gusto natin mag-upgrade ng mic. So, willing tayo. Essential sa atin. Essential siya sa atin. So, gagastasan natin yun. Oo, Di ba? yun ang content creator. Yun. So, So yung thought process ang binigay mo ngayon. Oo, Thought para process, ma-determine how you nila. determine. Sige, ako magbibigay ako ng specific. Coming from that thought process, kung ano yung kailangan mo nga sa buhay mo. Magiging Ayan. specific ako, no? Siguro, para sa akin, kung magsa-start ulit ako, gusto ko maging essential sa isang lalaki. Since pag lalaki ka, wala ka pang personality, di ba? At hindi naman pwede na magpa-affect, kumuha ka ng personality mo lalo pa ngayon sa media. Hindi na pwede, hindi na safe. Baka kung ano-anong makuha mo. Pick ka ng isang idol mo pagdating sa isang bagay. For example, ano bang gusto mo? Pera? Gusto mo dumami pera mo? Or gusto mong lumakas sa sports? Doon ka muna. Tignan mo yon, yun yung option mo. So kung kunyari sa sports ang gusto mo, essential at worth it ang pera mo, kung may idol ka na, kunyari si McGregor, mag-enroll ka sa MMA. yung essential mo yun. Essential yun. Mm. Kasi kung gusto mo talagang gumaling sa sports at idol mo si McGregor, essential yun, mag-MMA ka. Paano pag gusto mo pera? Pag yung idol mo, ito hot take to kasi marami nang scam na nangyayari na ganito. Marami nang nababash na content creator about dito na I agree. nagbebenta ng course. Masama ba yan? Ako nga ito nga pre, ako kaya nga sabi ko hot take Ako kung ikaw lalaki ka,
nakitaan mo ng potential pagdating sa pera, nag-click sa'yo na, oo nga no, tama yung sinabi niya pagdating sa pera. At nag-offer ng course yung tao na yon at gusto mong yung pera niya, ganun din ang maging lakad ng pera mo, why not? Kung kaya mo naman eh. Masama ba yan, kung bumili? Ako hindi ko siya nakikitaan kasi kung ako nga, iba lang yung way nun. Iba lang yung way nun. Kasi ako, nagbayad din naman ako ng course para meron ako may dagdag sa resume ko, which is yung networking nga. Nag-enroll ako dun. 30,000 binayad ko sa Cisco training. Same lang din naman yun dun eh. Course din yan. Course din naman yun eh. Kaya di Gamit ako mo. nakakita kasi na-experience ko, nagbayad din naman ako. Ano namang pinagkaiba nun? Kung meron naman talagang maituturo yung tao. Di ba? So yun nga. Kung yung tao na yun, gusto mo yung mindset, gusto mo yung inituro niya about sa pera, nag-click sa'yo, mayroon kang connection dun sa tao na yun, it's an investment na matuto sa kanya. Now, kung scam man siya, at least, meron siyang lesson. Oh. Di ba? Meron pa rin siyang lesson. Indirectly nga lang. Pero, for sure, dahil na, dito nga siya tinitignan eh, yung tao na yun, kung scam man yun, malakas ang loob nun. Nag-come up siya ng mga, paano niya nasabi yun na na-convince ka niya without him na walang pera. May lesson pa rin yun. Paano niya na ano yung lakas ng loob na yung kapal ng mukha na yun na magbenta. Which realistically, ina-apply talaga ng mga kumpanya yan. Yung di ba? ganyan, di ba? So may lesson. Doon ako. Isa yun sa number 1 ko. Essential for me at para rin sa inyo. Kung may idol kayo, may in-offer siyang course, go ahead, enrollan niyo. As long as kaya ninyo, hindi yung mangungutang kayo, basta may pera kayo extra, walang problema yan. Tapos pag nandun na kayo sa course, hindi lang yung sinasabi niya or hindi lang yung mga flyers or yung mga bibigay niya sa'yo, yung mga handovers niya. Huwag ka lang doon kung paano siya gumalaw, paano siya magsalita, how he talks. Yun din ang pag-aralan ninyo. Kasi may close connection na kayo. Kunyari, magkasama na kayo sa Zoom yan eh. Di ba? So, doon, observe mo niyo, investment siya. Yeah. Ikaw bro, bilang yan, kung lalaki ka, anong may sasuggest mo sa kanila? Di ba ako lalaki? Kung lalaki ka, ang puta kung lalaki ka, bro. Putangin na mo! Gag. Sige, Talaga sagutin naman. mo. Hindi, yun. Ugo, teka lang. Ano ba ako? Becky ba ako? Putangin na. Gago to si Josh, no? So, going back, Hello? Ano raw essential mo? essential. Gusto ko munang sagutin yung sa topic niya sa selling course. Kasi Sige. paano ba ma-designate dyan yung scam na course sa hindi scam na course? Kasi ate ang opinion dyan eh. Example ko na lang kay Andrew Tate dati, di ba? Yan. Maraming mga nagsasabi na scam yung course niya. Pero Oo. yung iba naman nagsasabi kumita at nadagdagan sila ng knowledge. Totoo. Sa school, pwede mo rin nga sabihin yan eh. Di ba? Oo, kahit, di ba, maraming mga college na yung tinuturo, hindi naman maayos sa totoong tinuturo ng isang ganitong course, di ba? Pwede mo nga rin matawag na scam yun. Pero dahil nga gusto mo yun, natuto ka naman, nagamit mo siya sa weapon para mag-strive, hindi siya scam. So, yung perspective sa salitang scam sa course, at kung essential ba ito para sa pagkuha ng pera mo, is malawak na usapin. At depende Totoo. sa perspective ng tao. Totoo. May gusto kong ipunto. Tingnan mo to Kasi ang mga tao, nagsasalita yan sa usaping scam, depende kung nasayangan sila ng pera. Kung nag-gain sila. Kung nag-gain o ano. Pero, Pwede kong triyan. Pero minsan kasi hindi naman monetary lang eh. yan nga. Kaya So, mali sa perspective talaga. ito nga sasabihin ko sa inyo. Meron totoong nangyari scam talaga, pero kumita yung tao. Hindi siya yung apply na talagang nadaanan siya ng pera, kumita siya. Pero sa totoo lang, scam yun. May criteria scam yun. Ngayon naman, meron namang hindi scam, so legit, hindi kumita yung tao. Doon papasok yung sinasabi mo na depende na sa'yo yun. Depende. Kasi meron na, ginagawa talaga natin, meron tayong mga pinapasok na bagay na meron tayong nasusulit, marami yung hindi natin nasusulit. Depende sa awareness eh. So, para dun sa mga tao na ang basihan nila kung scam or not, dahil pera, sa totoo lang hindi. Pag tinignan mo yung mga nag-e-exist dito sa mundo natin, di ba? Merong mga scam, nakikita ka. Merong scam na hindi ka kikita. Merong legit,
nakikita ka. Merong legit na hindi ka kikita. Oo. 'Di ba? And also, ano ko dyan, i-relate ko dyan yung madali lang maintindihan din. Pagdating din sa restaurant, may ganyang case din ah. Di ba? Yung iba nasusulitan sa 300 sa isang specific na restaurant na to. Yung iba naman, parang hindi masarap. Parang hindi worth it 500. Pero yung iba, balik ng balik na kahit 500 binibigay. Good Kasi analogy. depende talaga eh. No? Depende siya sa pag-take mo eh. Kung paano mo ina-appreciate or basta ganun. So, Yun. paano mo nga masasabi pag scam ang isang course sa internet? I mean, Oh, pag ang bobo ng turo talaga, no? Pag ang bobo, no? oo. Tapos, Pag umiikot sa pera ang usapan, scam yun. Pag puro lang pera, puro lang pera, solid scam yun. pera topic. Oo, solid pera Scam lang. yun. Oo. Kasi parang naniniwala ako dyan eh. Kasi nung umayos yung kaperahan ko, di ba? Bumulusok, pumera, dumaon ako. Tapos ngayon medyo bumulusok-bulusok ulit. Core talaga eh. Ayusin mo yung core mo eh. Core mo, utak mo. Kasunod niya talaga yung number talaga. Kaya lagi ko sinasabi, attitude ng unahin nyo, maayos na core, pangangatawan, yung pera susunod talaga. Ito nga core pang Susunod talaga. ito nga so bigyan ko yun ng senaryo Scam talaga. Talagang itong scam na to, sinalihan mo, ngayon sobrang observant ka, pero nag-end up na lugi ka. Ngayon, ang ginawa mo, dahil sobrang observant mo, nagets mo yung sistema. Ginawa mo, tapos nag-million-million ka. Oh. Di ba? Nandun yung laro eh. Scam ba yun? Natuto ka, tapos pinagkapirahan mo. Di ba? So, dun siya tama sinabi mo, core talaga eh. Core. Core. Oo. Go. So, and also, double down ako dyan sa topic na yan. Wag. Ito kaya nagmumukhang scam, pre. Bakit para sa akin kailan nagmumukhang scam ang isang bagay? For example, punta ako sa specific, which is yung networking. Di ba? Kasi may mga kaibigan yung airmat ko noon na dati, benta-benta lang ng sabon. Sila yung parang mga una-una pang networking eh. Tapos nakita ko rin yumaman, lumaki yung buhay. Pero alam mo ba, na-observe ko yung mga nagbebenta na yun. Nung una mahiyain, tapos nung tumagal, confident na sila magbenta. So kaya nakabenta sila. So bakit ko nasabi yun? Kasi may ibang networking na company, ang hindi nila tinuturo kung paano magbenta. Basta itatrap lang nila sa, bilhin mo yung product ko, ikaw na bahala magbenta niyan, bahala ka na. Yun ang scam para sa akin. Kasi ang magiging effective sana yung networking na company na yun, kung pati sa selling, kung paano kumausap, mag-approach, itinuturo din nila sa tao. Para hindi man mabenta yung product, at least nag-build ng isang personality yung isang tao. Kumbaga, okay, yung pwede mo sabihin na hindi lang naman product ang binibenta namin dito. Self-improvement din talaga. Kasi tuturuan ka paano makipag-socialize, makipag-communicate eh. Yun ang napansin ko. Lagi lang nila sasabihin, power, 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 papalakasin lang yung loob mo. Pero, kaya nga, pwede ko silang ihalin tulad doon sa mga pick-up artist na nagka-class. At least yun, meron tayong mga sinasabi sa kanilang downside, pero at least yun, tuturuan ka talaga mag-approach. Di ba yung mga pick-up artist na class? Kasi ang in-apply mo naman doon is kasi paano kumausap talaga ng chick na maayos at makuha sila by Loverboy method or kung ano method man. Which is yun naman talaga makukuha mo doon. Oo. Kaya nga sana kung gusto ng mga networking company na to na gumanda yung tingin sa kanila at talagang self-improvement ang gusto ninyo, turuan nyo rin makipag-usap. Paano magiging effective yung product ninyo? Yung binibenta, yung magbebenta, mahiyain naman. Kaya maraming hindi nagsasucceed sa networking, pero meron din namang nagsucceed. Meron diba? din. So, yun nga eh. Yun yung nagiging mukha siyang scam kasi hindi kayo marunong, kayo mga networking company kayo, hindi kayo marunong mag-ano ng tao, yung mag-train. Kumbaga, lagi lang kayo nagmo-motivate. Motivation without execution, wala namang kwenta. Walang kwenta. Mabalik ko doon sa topic na ano yung mga essential Go. pa. Ito, unang, di ko pa kasi nasagot, na double down ko lang yung sa scam no? Para mas maintindihan nila. Para sa akin, hindi siya matatawag na gastos o bad expenses is yung pagbili ng pamorma. Yan. Pero may borderline yan. Pamorma, napasok lang sa budget mo at hindi masasaktan bulsa mo. Hindi naman kasi kailangan mag-Gucci ganyan, mag-Louis Vuitton eh. Hindi. Hindi naman. Kung hindi mo naman afford, di ba? Oo. Kung ang budget mo sumasahod ka ng
50K a month. Let's say, malaki-laki na yan para sa average, di ba? 50K a month. Di mag-H&M ka lang. Oo. Oh, pwede na yun. Oo. Kahit pa paano, klase na, di ba? Okay Mura na talaga. Kung hindi pa rin, edi mag-support local ka t-shirt. Bumili ka ng anti-support t-shirt. Pasok na pasok, di ba? And nagugulat nga ako, pre, pagdating dyan sa forma na yan, alam mo, hindi ka lang talaga maarte kung mga tao na gusto branding. Na-brainwash din kasi karamihan ng tao dyan sa branding na yan. Kaya, usually, pag walang brand, ayaw na ng tao. Pero kung hindi ka brand conscious, nagsistick ka lang sa forma lang talaga, tangina sa Shopee, TikTok, pre, 300. 300, meron ka na nung pantalon na binibili ko sa Uniqlo na sa Uniqlo kasi ang price nung baggy pants, parang, 2K, 3K. hindi naman, 900, pre. Okay. Tapos sa TikTok shop, same ng itsura, pero I'm sure yung quality hindi naman. Pero yung itsura nga, nasa 300 lang. Pwede na. Pwede na. Oo. Kaya nga doon yung point na, hindi, yun yung investment na okay eh, hindi siya gastos eh. Kasi at the end of the day, lalo pagka hindi ka na, kunyari, nag-work ka sa office, lagi siya eh. Maganda yung tingin sa'yo, maganda yung perspective sa'yo ng tao kasi maganda yung forma mo. And your appearance is money. Correct. Investment siya. Pasok siya sa investment. And first impression last lagi. And nagbe-base din talaga ang tao sa pag-respect nila kung paano mo dalhin yung pamorma at sarili mo. So number 1 yan yung isa daw, no? Yung forma mo, hindi yung gastos. Okay? Pero kakalkulay mo lang din na pasok siya sa budget mo. Alright? Ito, ang topic natin, essential na lalaki. Mas maganda ko sabihin ko. Yan Mas sabihin ko naman ito po, na tsaka natin. na. Ina ka. Gago. Yung mag-edit na ito, Gagi. paki-cut kami dyan. Hindi kami kasali dyan. Joke lang. Ito muna bago sige. punta sa dagdag ko pa. Haircut. Magandang haircut. Yan. Oh. Yan. Wag naman siguro yung tigta 30,000 na haircut na 20,000. May ganun kaya? Mayroon, boy. Sino Meron, ano may si mga Rene ba- Salud? Hindi, Silang magugupit banggitin ko na sa'yo? ba? Meron? Tropa naman yan eh. Si sila Pakundo. Oo. Ang mahal ng gupit nila pare, 30 to 50K. Pero may reason. Wow! May reason. Kasi nga may pangalan sila eh. Mm. Okay, sa mundo Oh. ng barber. Pero talagang may nagkaka-client talaga sila pre. Alright. Kasi iba sila pa rin. Celebrity. Ano kasi sila eh? Celebrity barber Celebrity type barber. Kaya understood yun. So, kung afford mo yun, walang problema. Pero kahit naman at least sa decent barber ka pumunta, wag naman sa hindi mabibigyan ng hustisya yung gupit mo. At least dun Oo. sa, sa okay. Okay, so mabibigyan ng hustisya yung gupit mo. Yung pansin ko pre, based on my experience, yung mga price range na sa tingin ko okay na siya, magagaya nila. Nasa pre, 300 to 500 na barber. 200 na enough nga, okay na eh. Oh, sila yung mga range na kaya nila yung pakita mo sa kanila. Na, kaya nila, walang Bagay. problema. Pero, i-set ko lang yung expectation ninyo. Yung 50 to 100, yan yung sasabihin nila, pero 2x3 yan. lungkot ka nun. Yun lang naman, ko lang. Kahit pinakita mo 2x3. yung malupit, tangin na 2x3 labas mo dyan. Isang kaya format lang. Orbit 2x3. Ganun lagi tira dun eh. Burst cut ba to, ya? Yan, pa-faded yun dito. So, okay yung pag ganun. Sige. 2x3. Putang ina, laging 2x3. Kaya nga kung doon ka magpapagupit, niya 50 to 100, siguro ang gupit lang na for sure ako magagawa nilang tama yung semical eh. Yun. Pag gusto mo magpa-semical, doon ka na. Tipid naman eh. Kasi Di ba? pinaka-basic nga, Oo, kahit ikaw gaganon mag-isa lang. eh. Oo. Kahit ikaw mag-isa, gawin mo yun. Pero kasi justifiable, 60 to 100, kuryente, renta ng space, pagod niya sa dami ng client, justifiable. Hmm. Ito essential, importante yun para sa lahat ng lalaking Pilipino. Ako sinasabi ko talaga sa inyo to, buong puso. Bawat lalaking Pilipino, essential na dapat laging nandyan sa tabi mo, Rusi Motorcycle. Uy! Malapit na talaga ako mag-inala na Gcashan ka ng Rusi talaga. Tingin ko. Pare, bigyan mo naman kami dyan. Ano ba yan? Ginikasang ka na ba yan? Pinolo flight ang puta. Sabihin mo lang ha, kasi Hindi. gagawin ko double thumb to. One thumb pa lang eh. Kailangan talaga yun. Tayo nabigyan. Kaya nga ang mura na lang ng Rusi para siguraduhin mong meron ka eh. Diba? Para, alam mo yun, Trusi ba or transportation in general? transportation. Kasi yun yung mura eh. Okay. Yun yung mura eh, na kahit nandun sa may hirap na nakikita ko nakaganon sila eh. Kasi yun na nga eh, di ba? Puta, maaatim mo na wala ka nun. Uy. Kung commute ka, tapos kalimbawa yung experience ko may umatching, natalsikan ako nung ng atching niya kasi
nasa jeep ako. Mm. Di ba? Kung nakarusi ka, di mangyayari yan. Di ba? Kontrolado yung oras mo, singit-singit ka. Essential na hindi siya gastos kapag gumastos ka. So, sa lalaki, no? Sa lalaki, yung hygiene. Yan. Totoo yan. Saka, tamang pabango. Tama yan. Ang pabango, para sa akin, may pinipiling karakter din eh. Totoo. Tangina, kung mukha kang nerdo, di ka naman mukhang, doon ka lang sa freshness na... Pang bagong ligong Oo, amoy lang. huwag kang pipili ng aggressive type na pabango. Alam mo yung aggressive, pre. Madaming magagalit na prag hits dyan, yung mga pre, purist. Pwede naman tayo Pero magpangalan. maganda pag-usapan. Well, yun. kaya ko naman silang harapin, Oo. justify ito. Kasi, may may inaangkop din ng perfume, naniniwala ako. Kung totoo silang, ng perfume, nagigets nila dapat, no? Mm. Pre, alam niyo yung pabango na mamahalin yun eh. Pero yung amoy niya, similar sa amoy ng kilikиling na tuyo. Ha? Oo, pre. Gago Similar. kung papangalanan. Yun nga eh. Diyan Pero ko yun, actually meron ako nun. Pero yun talaga siya. Mahal yung ano na yun. Anong creed? Hindi. Huwag kang pangalanan eh, pangalanan mo naman. Hindi kasi okay lang yun. Kung nagko-comment tayo ng amoy. Aventus? Wag Creed na, Aventus? hindi ko tatapat Mabango yun. Hindi ko tatapat sa mic. Sabihin ko sa inyo. Hindi ko. Hindi na lang, sige, huwag mo na sabihin. Pang Dubai yan, pang Dubai. Pang mga pang Dubai. Hindi. Pero Iba malone. yung mo pre, yung may specific Ikaw scent malone. lang yun. May specific scent Pero ka lang na nag-gets. hindi mo... Hindi yun sinabi ko. Okay. May specific scent ka lang na hindi siguro angkop sa'yo. Nababanguhan ako dun eh. Talaga. Pero kakaiba, di ba? Kakaiba yung amoy, Pero di ba? kasi marami siyang Oo, scent. baka iba kasi yan. Oo, baka may certain doon na hindi mo gusto. Pero marami rin silang mabango, pre. Creed mabango, Creed Aventus. Oo, talaga solid yun. Pero, Bleu de Chanel. Yung nabasahin niya, bleu. pero yung basta na ko yun. Minsan nga sa foreigner yun eh. Naamoy ko pag nasa casino ako. Okay lang ba mag-invest ng mamahaling perfume? Oo, ako. At least one, pre. At least one. Ah. Meron ka dapat na luxury na pabango, at least one. At may pang daily ka. Yan yung, kumbaga sa pre, sa damit. Meron ka rin pang harabas, meron ka rin pang Special ano talaga. special occasion. Agree ako dyan. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung perfume ko, ako, open naman ako dyan. Sabihin ko, pangharabas mo siya. Pang everyday mo siya. Kung nagsistart ka pa lang sa buhay yan, bili mo yung perfume ko. Tapos pagka umunlad-unlad ka na, sabihin mo sa akin, gusto bibili na ako ng mga, okay. Pero for sure, kailangan mo pa rin ng pangharabas. Kasi hindi mo madadala yung bottle na yun sa kotse, lalagay mo. Kunya sa bag mo. Hindi. Mahal yun eh. I agree. Kailangan mo pa rin ng mga mumurahin talaga. Ako takot mawala pa, di ba? Oo, Mabasag pa. takot mahal yun. Uy. Kaya bakit magdala ng perfume na sa bottle talaga? Yung mini bottle ka, di ba? Yung kinukuha nila, yung ginagano nila. Kiklik Makilig ka ka na naman. naman. Tangin na talaga nila yung mga to. Ikaw agree ka ba doon na dapat bumili ng expensive perfume ang lalaki? Oo, agree ako dun. Agree. Pero syempre, kung halimbawa, wala pang kisame yung bahay nyo, Paano yan? Magandang topic yan. Priorities. wag. Doon ka lang muna sa mga, mabango naman pero hindi ganun kamahal. Basta abot ng presyo mo. Oo. Lalayo pa ba tayo? Oo, di ba? Oo. Oo. Sedus ka na. Sedus. Yung presyo kasi ng Sedus, hindi siya nakakapunit ng wallet ng masa. Talagang kaya mo. Kaya lang. O kung average player ka sa Pilipino, average lang yung sahod mo, o edi magtabi ka ng 100 sang araw, di next week meron ka na. Pasok na siya, pre. Oh, may Sedus Pasok ka na siya. next week. Yeah. Ngayon, halimbawa merong rare case, walang kisame yung bahay nyo. Pero, Pero may bathtub. May jacuzzi. Ano yun? gagi. Putsang, pwede ba yun? Putsang, init-init nun eh. Di ba? May jacuzzi ka pa, wala ka nakakisam eh. Ito din, Walang insulator, no? Ang init nun, boy. Rekta, tawag dun. Ano yun? Yero. Bago bahay namin dati, ganyan. Ang init. Tapos di ba wala kaming kisame. Ang parang pang salag namin sa init ng yero na yun is yung parang styro siya na pan-deflect. Alam mo ba yun? Tawag doon? Insulator ba tawag doon? Styro na pang deflect. Oh, parang manipis na ganyan na
parang silver, tapos Styro ba puti siya? yung ano. Tawag din. Hindi siya styro, Basta pre. Pero insulator nga. Insulator Insulator nga siya, yun, yung kulay insulator. silver. Oo, tapos may silver siya, parang de-deflect niya daw yung init. Oo. Ah. Pero yun, Totoo yun talaga Totoo, yun, pre. totoo. Yun talaga yun. Basic yun sa bahay. So, may insulator kayo. Insulator yun. Pero parang mura lang yun, bro, sa hardware. Mabibili. Kayo na lang nga nagkabit kasi. Oo, hindi siya yung talagang maayos. Kumbaga nakalambitin yun sa... Pero okay pa rin yung kahit nakalambitin lang. Pero mainit pa rin eh. Pero actually, yun nga ang proper nun eh. Ang makukulit ito baka to. Ito, respect sa mga totoong contractor ng mga... Dapat di ba may space yun? Dapat talaga may space. Oo. Aminado sila, pre. Pero dahil maliit lang naman yung diferensya at convenient na idikit, dinidikit nila. Aminado siya, prominente. So, hindi to bashing. Alam kong aminado siya dito sa part na to. Medyo naaaliw kasi ako sa ganyan. Yung mga roofing niya, pa nagkakabit sila. Nakakaaliw eh. So, pinakita nila. Sila mismo nag-test. Satisfying. Sila mismo nag-test. Nilagay nila yung may gap tsaka yung nakadikit. So, lumalabas, mas malamig pag may gap. Kaso, ang hirap kasi maglalagay pa sila ng extra, kumbaga, sabitan foundation nung insulator. Kaya Trabaho. matrabaho eh. Kaya hindi nila ginagawa, dinidikit na magkasamang Oo, kasi ang gano'n. gusto rin naman ng client, makatipid eh. Oo. So, doon na tayo sa sagad pagtitipid, di ba? Oo, kaya ganun na yung ginagawa nila. So, yan, mga dapat na pagkagastosan na hindi naman siya talaga gastos is forma, hygiene, pabango, Course. gym membership. Oo, isa pa yan. Actually, pasok nga. Hindi, pre. Ako na sabihin ko na, hindi, kung halimbawa ilagay ko sa context na nag-iihirapan ka talaga, Okay. huwag ka mag-gym membership muna. Agree. Mag-body weight ka, buuin mo muna yung disiplina mo. Calisthenics. Calisthenics, di ba? Meron yan sa YouTube. Pero sa totoo lang ako sa journey ko, ang nagpa-motivate talaga sa akin ng fitness, yung mga malalaking katawan. Yun ang unang pinangarap ko. Shit, gusto ko itong katawan na to. Sa totoo lang, nag-workout ako para dun. Pero nung tumagal nga, syempre sa mundo ng lalaki, nagkakasubukan, ganun, nakikita kong yung endurance ko mahina, binitawan ko na yun. Sabi ko, hindi pala ganito yung ano ko. So dahil doon sa second realization na yun, so eto, matandang version ko na, hindi pala kailangan na nag-gym membership ako nung umpisa. Bodyweight, running, calisthenics, doon pala ako dapat nag-umpisa. Kaya, oo. Doon. Okay. Kasi, napasok din. Una, oo sana ako eh. Pero kasi naisip ko, bigla ako naisip na, paano kung nagbayad ka na nga ng membership, hindi po nga na-build up yung discipline. So, sayang yung pera. So, hindi na siya nagiging essential. Kumbaga, sayang yung pera. Tapos, sakit katawan. So, itry mo muna yung libre. Libreng pat muna, which is yung jogging, libre, push-up, squats. Alam mo sa akin talaga, real talk to sa akin Alam mo, lahat ng gym membership, except lang yung mga bakal gym, basta yung mga aircon na gym, basta yung Alam mo yung mga malilinis na gym, hindi yun for fitness ang purpose talaga nun, pre. What do you mean? Therapy ang purpose nun. Oh. Therapy yung mga aircon, ganun. Kasi tinapansinin mo, yung mga nag-hardcore na mga nasa bakal gym, mas nagkaka-progress sila kaysa dito sa mga konyo na sa aircon. Alam mo Bakit ganun ka ba? Oo, yung gym na. Hindi, pero naalala ko nung naririnig ko, nung fan pa lang ako ng Anti-Support Podcast, nung sinasabi mo na, lagi ako nasa gym, pare. Ako man sabi ko yung sa'yo, hindi kasi mukhang binababad mo talaga. Sabi mo, parang babad ka na, nasa Parang gym ka Time talaga. na yun. Alam mo, nawalan ako ng masyadong focus sa, ngayon calisthenics na lang ako, tapos, fighting, So, which proves my point nga. Hindi mo nga siya kailangan. Yung mga aircon na gym talaga, para siyang therapy. Kasi sa totoo lang, medyo, ang sarap pumasok ng aircon na gym. podcast ka doon, makinig ka ng podcast. Makinig ka ng patch. Sa totoo lang. Ako nagbubuhat. Makumpleto mo yung workout. Ang sarap ng pakiramdam paglabas ng gym. Tapos tinan mo, ang mamahal. So, ang point ko, kung gusto mo talaga ng progress, hindi mo kailangan gumastos ng ganun kalaki. Pero kaya nga siya napupunta sa mga konyo kasi nagiging therapy siya. Ito yung May ibang tama din talaga. ibang tama. Kasi may dopamine talaga. Meron. This makes me feel good. Ganun talaga yun. Tumatatak siya sa'yo. So, balik ka ng balik doon. Pero sinasabi ko, kung progress at progress lang, makakakita kayo ng mga hindi nag-e-enroll dyan. Pero ang lupet ng progress. Oo, pre, nagugulat ako sa TikTok. Ang daming dumadaan din sa akin, mga homemade nga lang in gym, pero yung katawan, putok eh. Sabi ko, yun, pumasok sa isip ko, hindi talaga siya essential. Nasa sipag mo pa Nasa rin. sipag pa rin talaga. So, Consistent. kung gusto mo talaga mag-gym, like, for example, yun, iba yung tama na gusto mo yung komportable, aircon,
i-build mo muna. Doon ka muna mag-umpisa, yung discipline muna. I-build mo muna. Kailangan masanay ka muna na araw-araw kang nagpo-push up, araw-araw ka nagsusquat, araw-araw ka nagpo-pull ups. Before ka mag-gym, pag nagagawa mo na yung consistency for 6 months, bigyan mo yun. Lagi ka ng araw-araw nagpo-push up. Okay, deserve muna ng gym. Pero hanggat hindi mo pa nabibuild yung 6 months straight, wag muna. Sasayang lang pera mo dyan. Pero, pag-isipan mo rin, kasi pag nag-gym ka, solid lang na gym lang, masisira naman mobility mo. Totoo yun. So, kung gusto mo naman ng fighting talaga, more on magiging calisthenics ka and mobility, di ba? Yeah. Kung magkaiba, hindi mo sila makukuha ng sabay, mahirap. Totoo. At least meron, 'di ba? May activity ka. At least mamili ka doon, so hanapin mo sarili mo. So tama yung sinabi nila, sa bahay ka muna para matest mo kung gusto mo ba talaga ng gym o mapunta sa fighting exercise, di ba? And to add up, so nandito tayo sa gym or workout. So second nun, kunyari, cluster B, siya, essential na bumili ka rin ng equipment kung saan ka nahilig. Essential, yun, hindi pwedeng nanghihiram ka, pre. Kasi yung panghihiram, Nangiram ng sapatos. pwede siyang maging cost ng katamaran din eh. Paano pag hindi ka pinahiram? O paano pag wala ka nun, hindi tatamarin ka? Yung iba nga pwede namang katwiran, puta pre, ang baboy mo naman, nila yung sapatos ko, hindi naghalo yung amoy ng paa natin dyan. Ano ba Oo. mga bagay na hindi dapat pinapahiram? Bukod sa brief at sapatos. Yung mga ganun, pre. Yung mga Siyempre. equipment. Yung mga katulad Kahit yan, girlfriend boxing mo, gloves. kaya lang, kahit girlfriend mo, Oo, bakit? Ba't ka nag-girlfriend? Wala kang pambiling toothbrush. Tangin na bilan, bumili ka doon. Bibigyan ko, sige, wala kang pera. O, ito, 100, bumili ka ng sa'yo. halimbawa nasira on the spot, pag naputol, ay naputin to. Huwag ka muna mag-toothbrush, di ba makapaghintay yan? Eh, mga lima, maglalaplapan na kayo eh. At hindi ko siya lalaplapin, men. Butang ina, pwede naman yun eh. Hindi ako sa tulong, pairamin ko na. Pero hugasan ko na, sige yun. Maglalaplapan din naman tayo eh. At least natanggal. Sige, pwede naman. Pero valid, nagigets kita, valid din naman yung sinasabi mo. Pero ako, Pero kasi pre, tang-ina eh. Iakukot-kot kasi sa kakadudulo-dulo. Naglalaplapan kayo, pero di nyo naman kinukot-kot yung kaduluduluhan ng Sa ngipin ng bagay. isa't isa eh. Oo, Diba? yeah. Sa toothbrush kasi mapupunta talaga yan sa... Mouth nga daw is the dirtiest part ng body natin, pre. Ano mas madumi, kamay o paa? Ay, kamay o paa, kamay o bunganga? Sabi nila, mouth daw ang pinaka-dirtiest, ano eh. Sa bagay. Siguro, kung i-compare mo sa dami ng tao, di naman always madumi kami ng tao eh. Pero yung mouth, always daw, syempre, napapanisan ng pagkain yan. And bubulukan ka pa ng cavity. Basta sabi nila, mouth daw yung pinaka-dirtiest part ng body, di ba? Kaya, pero yung iba, no? Halimbawa, pwede ko pa banggitin to? Ano Yung yan? sinayawan ni Step, pwede ko ba banggitin yung sinayawan ni Step? Anong problema? Sige, bagitin mo. Public naman yun, di ba? Ay, hindi, wala naman naglalaplapan pala dun sa... Wala. Ano lang, bomba-bomba. Bayo-bayo. Bayo-bayo. Ah, hindi, si Chris Brown na lang. Di ba nilaplap niya yung ano? Yan nga ang problema, nilaplap ni Chris Brown. Nilaplap ni Chris Brown, no? Yan sa awa. Ang kulit, no? Namili rin yun. Napili yun dun sa Meron yung may agent yun silang mamimili. Ang babae. Mukhang Pero malinis siguro. Hindi, sa bagay, nagbayad ng 20,000 eh, pucha. Pero hindi, the fact na yung pa rin yung dirtiest, hindi pa rin, dapat. Lalo sa US, ang tangan dudumi ng mga bunganga ng mga babae dyan, pre. Di ba parang normal lang sa kanila may foot and mouth disease? Dahil sa mga pokpok. Nandiyagra. Oh, kasi may mga interviewer na nag-interview sa club, di ba? May mga babae doon na may herpes, tas patawa-tawa pa. Inakadiri. Parang patawa-tawa pa siya, may herpes siya. Yung hindi niya pa nga alam ata yung herpes. Kala niya pimples lang. Tapos nung tinignan, puta herpes. Herpes, kadiri. Inakadiri, gago. Ina. Kadiri ng mga babae sa US, pre. Kaya nga, hindi ko nga gets bakit may mga Pinoy pa nag-American dream eh. I understand sa sahod kasi parang pang 7, pang 8 yung Amerika sa laki ng sahod sa mundo, di ba? Pero still, kadiri pa rin. And doon pa lang sa fact na na tissue pa rin gamit nila. Nagugulat sila. Natutuwa sila rito kasi bidet daw yung Pilipinas. Oo. Paano kasi tissue sila? Tissue Pero sa puwet, tapos ang hilig pa nilang, di ba, sa tiwop, tang inang yan, magkainan ng tiwop, di ba? Tang inang mga Amerikano yan. China. Kaya, doon, may pinuntahan ako isang... Kinain kang puwet? Hindi, gago. May pinuntahan ako isang lugar, pre. Actually, maayos yung pagkakagawa ng setup. Ano yan? Bakasyunan. May pinuntahan ako, bakasyunan. Mm. Okay yung setup ng CR. May kita mo na aesthetically, pag medyo, uy, ganda. Mm. Pero the fact na nakita ko na ang laman nitong cubicle nito, literal
ang laman lang ay toilet at tissue. Pero sabi ko siya, malinis, aesthetic. Naramdaman ko yung, talaga? Toilet at tissue lang? Yun talaga yung naramdaman ko, pre. May lagkit akong naramdaman. Oo. May tae pa rin sa puwet yung mga bawat tao doon. Oo, so pag umedyas ako, gaganan tuyong-tuyo eh. Kasi gusto makaramdam na para talaga nahugasan. May tubig. Oo. Doon tissue lang, oh. Parang may natuyong tae ka pa rin doon, no? Diba? Alam mo yung amoy ng natuyong tayo? Ay, gagi. Alam mo, tayo Diba, kaya may kumakain, may pre. kumakain Oo, pala. pre. Pasintabi, Baboy pasintabi. talaga mga Amerikano, pre. Baboy talaga sila sa hygiene. Mm. Kaya sila nagkaka-put in mouth, no? Oo, mahilig silang kumain ng So, Montewo. tingnan mo, nanonood ba kayo ng mga movies, pre? Kasi sa movies naman, minsan, yung reflection yun ng reality, di ba? Ngayon Oo. tayo, paano nila itrato yung, kunyari, galing sila sa labas. Ako lagi, na-OC ako sa kanila pag ginagawa nila sa movie yun, ha? Yung damit nila sa labas, inihiga nila dun sa kama nila, tapos yung may sapatos pa sila, tapos hinihiga, inuupo nila sa sopa. Di ba? Dugyot yun galing labas yun, pati sapatos mo, pinapasok mo sa loob. Buti nga yung Pilipino, may culture tayo na tanggal dun sa Asian. di ba? Para tayo, yung culture ng Asian talaga na nag-iwan ng tsinelas nakuha ng Pilipino. Pati sa bahay, di ba, malinis. Pero ang nilamang lang natin sa lahat ng Asian, Pilipino pinakamadalas maligo talaga. Oo. Kasi mga ibang Asian tamad din eh. Di ba? Totoo yan. 2 days sila naliligo kasi malamig country nila. Totoo yan. Tapos alam mo ba, nag-gaslight tayo dyan kasi syempre may mga kamag-anak ako na nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? Ginaslight yung mga Pinoy kasi daw every morning daw, para sa mga foreigner, yung amoy daw natin na bagong ligo, malansa daw. Ang ino mo, kayo nga mas mabaho kayo eh. Di ba? Buti nga Pinoy naliligo araw-araw Baka yung asawa niya yung malansa doon, di ba? Kasi yun ang kasama niya. Hindi, most foreign press sinasabi, amoy fabric na, ano daw tayo, parang, Amoy downy. parang gano'n yung gusto nilang sabihin. Basta parang amoy detergent daw lagi yung damit natin. Tapos ang bango daw. Baka daw ganun yung mga Pilipino. Sa Europe, ganun din yung sinasabi nila. Yan, babantot ng tao sa Europe, sabi nila eh. Yung mga mga ano doon, European. Kasi malamig dun eh. Tapos tamad maligo. Kasi iba daw amoy ng mga ano, di ba, foreign. So, balik tayo doon, gastusan, coffee na mamahalin, essential ba yan? No. Everyday? Hindi. Ang tangina, coffee, pinaka-essential nga, black lang eh. Oh, yung Yeah. tigta 3 piso ng Nescafe. Nabang ina nyo. Dito ba yan? Sa Gaimbak. Nescafe stick. Oo. Ganoon lang ako. Pwede na OG. yun. Pwede na yun. Coffee. Kasi pare-parehas naman eh. Hindi, actually, nalalasahan ko yung difference sa mga brood. Kasi napapansin ko yon. So, papayag ako, umano ka na lang ng brood mong sarili. Oh, pwede. Tipid din yun. Oo. Gogo, stick lang ako. Tangina, tas kayong yayabang Starbucks kayo. Baka paramihan tayo ng naipon kada buwan. Tapos ka sa akin. Ang inang yan. Legit. Diba? Ang last nila mag-Starbucks everyday. Oo. Tapos baka malaman-laman natin 5K, 10K lang nasa-save mo a month. Tangina, todas yan sa akin. Sabi ko sa'yo, wasak ka. Nakasama ko yung mga ganyan pre, naging bisyo na. Talagang umatik. Minimum isang Starbucks everyday. Maximum 4. Minimum one day. Mataas ang Oo. sugar ng ibang kape nila. Oo. Di na nga kape minsan eh. Naging habit na pre. Naging habit na nila. Uy, Starbucks. Laging ganun. Lagi paggising kung wala maisip, Starbucks. Ganun talaga. Sayang eh. Kasi marami kang maiipon. Kasi ang isang, ano nun, 200 pesos, di ba? Times 30 mo kung 1 per day ka. Edi may 6,000 ka sana na save. Mismo. Sa Nescafe stick, 4 pesos, putang ina magkano yun sa isang buwan, bre? Parang 160 pesos lang ang isang buwan mo ng Nescafe stick. May natipid ka na 5,900. Malaking bagay na Ang laking yun. bagay Kuryente talaga, na yun boy. ha. Bayad sa Oo. kuryente na yun. Alam bagay talaga. Tapos itatabi niyang ipon. 2K lang. Mas mataas ba yung kinape mo? Oo. Hindi nagme-make Hindi sense kaysa nagme-make isa sense. daw yan. Yan. Totoo yan. Ako nga na may karapatan magaganyan, hindi ko ginagawa eh. Hindi talaga, kasi talaga nag-iipon talaga ako, pre. Sobra. Lula itong mga to pag nakita nila, pre. Ipon. Pang! Sobra. Hindi. Pre, may content creator na babae na ano dyan, gumawa ng content dyan. Parang pinoint out niya yung, anong tawag? May term na sila dyan eh. Parang looking rich nga daw. Looking rich but broke. So nagalit yung mga bata. Na parang bakit gusto namin to? Binibigyan ka nga ng tips para makatipid. Di kasi nga, nag-base lang naman siya sa research na yung mga generation nga daw ngayon, hindi na makaipon.
nahirapan daw mag-ipon. Eh di syempre, kinonect niya sa reality, bakit hindi makaipon? So ito yung nakita nila dahil nga yung mga bata daw ngayon na-addict sa kape, tas mamahaling kape pa like Starbucks. Napansin ko nga pre, dumami yung this generation dumami yung Starbucks. May makikita ka ng Starbucks ngayon. Actually, puro So, 24 hours pa. So nagkaroon ngayon ng chance na makabili rin lagi yung mga bata. So hindi talaga sila makakaipon. Diba? So yun, magandang tip yun na sinabi namin sa inyo yan. Essential na dapat gastusan ng lalaki pero hindi siya matatawag na gastos. Ano pa? Ako, ito. Hindi siya, ako, ito, sasabihin ko iPhone. to. Hindi. iPhone hindi. Relo. Expensive? Hindi kailangan expensive. Magkano yung... Casio. Bago At tinanggal least. na sa Pilipinas yung Casio, boy. Totoo ba? Nag-pull out na sila. Casio? ano yung Gago. di ba merong collab ba yun? Kulang na sila. Yung parang G-Shock na Casio? Oo. Wala ba yun? Casio naman talaga ang G-Shock eh. Casio talaga. Oo. Di ba kanila sila yun. magkaibang brand? Hindi, kanila yun. Ano nila yun? Yung G-Shock is parang outdoor watch Pang ng sports. Casio. Pang Sports. sports. So, kung wala na yung Casio, wala na rin G-Shock. Possible. Palagay ko yung G-Shock mabenta slight. So, nandito pa rin. Parang. Pwede. Pero kung umalis ang Casio, baka sumunod na yung G-Shock. Pasensya na sa fan ng G-Shock nababaduyan ako pre pag kasi pambata yung style ba. Nakita mo yung relo ko? So, nakapangita ka dun sa relo ko? Depende kasi kung saan mo siya gagamitin eh. Ako nakangason ako sa relo ko eh. Pero hindi siya G-Shock talaga. Casio yun. Depende siya sa kung paano mo nga siya igagamitin nga. Kasi ako, di mga nakita ko na matataas na yung posisyon o yung posisyon. Nasa ka G-Shock. Nakulay, Nakulay, tingin ko nasa edad tol. Nakulay bright yung nakakulay. Meron kasing talaga, ako pre, may nakatrabaho ako dati, mga matatanda rin. Ganyan din, mahilig sila sa G-Shock. Nainganyo nga rin ako one time mag-G-Shock. May tropa ko yung nag-collect, ang dami. Gusto nila pre yung forma, may ganun. Pre, meron akong niyan, katrabaho ko dati. Nirely ang kapugian niya sa G-Shock. Yun ang naman Oo, tayo. so parang Hindi hindi ako siya- naiinis eh. Parang hindi, pag may babae siya kausap, lagi siyang gumaganon talaga. Tapos pag alam mo, pag taliko dyan sa bahay, napansin niya kagad yung relo ko. Yung ilaw Ka-roommate ko yun. Ka-roommate ko yun that time eh. Meron siyang gano'n, no? Puro G-Shock, iba't ibang maliliwanag na kulay. Pero sabihin ko sa'yo, ang pangit niya, pare. Nirelay sa relo yung kapag nakaganon talaga siya. Dapat nandito yung Angas naman, tinutok talaga boy. Oo, angas. Ganun. G-Shock, ako lang nga naman to. Hindi naman ako ang magdidikta ng point of view ng lahat. ng realidad ng buhay. Di naman. Pwede naman kasing di ko tanggap pero sa'yo maganda sa'yo. Pwede yun. Pero kasi nakita ko kasi nung kung ba't ako na-off, matanda na siya, 55 na siya. Tapos mataas yung posisyon niya, tapos naka-G-Shock. Parang, at that age, dapat, di ba, kung 30 ka, naintindihan kita, nag-G-Shock ka, 40, 30. Fine. Ano Dala mo lifestyle nun? Bossy-bossy na naman taba, bossy-bossy na. Pero kasi di ko talaga di talaga ako naangasan pag 50 plus. Parang pag 50 plus kasi more ano ka na eh. Para sa vintage. Class, yeah. Vintage atake mo. Parang at least kasyo ka. Ay, Seiko. Seiko pala. Seiko. Pero saan na rin ba, 50? Kasyo ba yung nag-auto Seiko? Baka Seiko. Di ko sure yung balita niya. Pero yun nga, sige, habang nire-research mo, baka kasi hindi alam ng mga tao dyan na may mga, kunyari, for example, Nike. Bawat shoes, merong specific purpose. Di ba? Yung isa sports, casual. Titignan nyo rin kasi. Para alam nyo, para ba may hindi kayo ignorante ba? Yan, for example, yung G-Shock, mostly, kaya may ilaw yan kasi for sports yan. Kunyari, mga nagtitrail sa... Yun, pang-jogging. Pang ano siya, pang trail sa bundok, Sporty. walang ilaw, gaganon. Tapos, yun nga, meron sila yung Casio na normal. Tapos meron na sila pa yung pang high-end, which is Casio Edifice. Yung gaganda rin nun, pre. Kaso, yung medyo pricey na siya, mataas na yung ano. Pero tingnan nyo yun, yung pasok ba sa lifestyle nyo, para hindi kayo na out of place. Bale, buhay nyo naman yan. Nagbibigay lang kami ng information sa inyo para hindi kayo ignorante. Alam mo kung para sa akin, Pero yun nga, bago mo tuloy yan, essential ang relo sa lalaki. Parang yun na yung ano natin eh. Bags. Parang sa babae, Yun! bags.
Ay, ang ganda nun, sinabi mo. But, do you agree ba guys na yun ang comparison? Para sa kanila, bags yung pinaka, wow. Sa Agree. atin, narelo na naman yung Agree. wow, diba? Ay, best example, pre. Ay, tingnan mo. Ay, sorry. Okay teka lang, hindi, okay Teka lang. Kasi yung example ko, pre, si Pacquiao tsaka si Jinky. Yan. Di ba? Si Jinky, ang dami niyang bag. Si Pacquiao naman, nakita mo yung binigay sa kanyang parang cabinet na puro Ang umiikot. ina, no? Puro umiikot Oo. na. Putang, ano sabi ko, grabe naman. Pero boy, may binili si Andrew Tate na relo na Lambo, parang Lambo. No, yan naman ako doon. Ay, lambo na relo. Kayo ba? Para pag pinindot mo, gagana yung makina. Parang kotse. Laki na eh, ganyan na oh. Pang flex Si ka. Andrew nangaasar na lang naman talaga sa dami. Alam yung pagbili ng ganong karaming sports car. Parang feel ko nangaasar na yun tapos pinapakita niya pa talaga. Feeling ko doon nangaasar na yung gago Ako na tingin yun. ko semi-labandera yun. So going back, ang laki ng relo niya boy, ganyan oh. Ganyan kalaki. Tapos parang makina ng Lamborghini yata yun. Tignan mo. Kasama ata siya eh, di ba? Kasama siya doon sa Bugatti. binili niyang Bugatti. Tignan mo, kaya mo masasabi nangaasar lang siya pagdating sa ganyan. Dati binash niya ang mga big bike. Binash niya, di ba? Na huwag ka magaganyan. Tapos biglang bumili siya ng madami, no? Ducati. Oh, ang dami niya, hindi ko alam kung ano, kung anong bibili ko. So, binili ko na lang lahat. Hindi, yung humor niya kasi ganyan. Kung ano nga, liliteralin mo siya, naiinis ka. Pero yung humor niya talaga parang tayo eh. Parang Tsaka, tayo. kung ano yung mga, ako sabihin ko, character lang din talaga yun. Kasi nga sabi ko dito, pag na ano ko, hindi ko kaya yung ginagawa ni Andrew na para siyang irritable all the time sa content. May nakikita tayong light at gumingiti siya, pero konti lang yun. The rest, para siyang laging irate, di ba? Ang hirap nun, hindi ko kaya yung Hindi ko gano'n. rin gusto puntahan yung gusto ko happy lang. At the same time, may natututunan yung mga tao. Nai-enjoy pa rin siya, nadadigest nila, but knowledgeable, but at the same time, entertaining. Kaya kung makikita ninyo, minsan may mga goofy kami moments na tamang kulit lang. Kasi syempre, gusto namin pakita sa inyo na ina-enjoy din namin to. No. Hindi to basta trabaho lang. Yeah, totoo yun. So yun, relo, ano pa ba? Eto pala, Yan, hindi Go. matuloy-tuloy. hindi ko tuloy. Pero may lang. Kasi parang inisip ko kung 50 anyos ka na lalaki. Tapos wala kang accessory na okay yung presyo, definitely hindi cheap. Parang walang forma sa akin yun eh. 50 anyos, wala kang relo na may price range na, di ba? 30,000, ganyan, estimated. Or jewelry na ganun. Ako, dapat meron. At least, di ba? At least meron. Kahit isa na lang, sige. Kahit isa. Kasi, Kahit relo lang. Oo, Kasi kahit relo, ang lakas ng nadadala niya na eh. Actually. actually, lumalabas nga, basic din talaga yung relo eh. May 800,000 ka. Gold or mamahaling relo? Ang inang Gold. hirap naman yan. Diba? Gold ano, ako. ano sa inyo? Ako, gold Pero ako. isa lang gold. dapat piliin nyo Gold talaga. Gold ako. Gold talaga. Gold ako. Alam mo, nung maliit pa ako, nahihirapan akong i-convince yung sarili ko. Pero nung nakikinig ako dun sa isang basta extended family ko na gold ka, mas matanda sa akin yun eh. Pero dahil naniwala na lang ako, ginawa ko yung step na yun, dahil nakita kong nag-appreciate yung value ng gold ko, sobrang, wow, buti ginawa ko yun. Pero dati talaga parang ayoko eh. Ganun talaga. Pero tinake ko yung step, mayroong benefit sa akin ngayon, kaya sinasabi ko gold talaga ako. Pero mas maangas kasi relo, no? Maangas din talaga. Agree ba kayo Relo. doon? Pero ako, Mahaling relo. ako bilang content creator, mas mapiflex mo ang ginto eh. Tingin mo, Nasa leeg mo, kahit talking head ka, kita sa leeg mo. Eh, yung relo nasa kamay, hindi kita all the time. Sabagay. Eh. O, Nagagaganong ka doon. Oh, di ba? Ganun ka lagi, Ganun ka lagi. ang kate guys, ano yung makita mo? Di ba yung joke nila pag okay yung abs? Ari, si Carlos Agassi dati. Ari, inaangat na ganun. Gagawin. Kailangan niya pang ipakita. Oo, iaangat pa yun. Dagdag ko palas na lang. Tapos na tayo dito sa pangtaas, sa baba. At least isang magandang footwear. Isang magandang sapatos. Tatloy mo na. O tatlo, at least. Tatlo. Para may rotation. Pang casual, pang formal, pang harabas. Yun. So, Tama. Yun, tatlong yun. Pwede na yun. Pwede na yun. Kahit saan pumunta, okay na yun. Nagsisale naman ng mga shoes 40%, diba? Ay, oo. Lagi. 2K lang minsan. Oo. Yung dating 5K, 2K na lang, 1.5 na lang, at 1.9 na lang. O kaya kung di mo pa afford yung mga ibang brand na mamahalin, doon ka sa mga New Balance. Abot kaya yun, pare. Oo.
New Balance. Ano rin yun, no? Hindi, yung mga lower. Hindi, World Balance. World Balance pala. Balance, oh. World Balance pala. Mahal yung New Balance. Oo. Ayun, World Balance. Medyo abot kaya yun. Ano pa ba? Mga... Pogi nga nung New Balance. Sa papugian ako dun sa New Balance. Matanda ka na. Tanda ka na kasi. Hindi. Pero wala ako nun, ha? Gusto mo classic na lang, tapos NB lang nakalagay, di ba? Classic kasi design ng ano talaga eh. Saucony. New Balance eh. Okay rin naman hindi yun. ko trip. Hindi masyadong ano sa Pilipinas, no? Sa running ko nakilala yung brand na yan, eh. Ako din. Saucony. Pero, anong question ko sa inyo? Anong maitatapat nyo sa Cortez? Na Nike? Kahit ibang brand. Basta kung halimbawa, napapormahan ka sa Cortez pero ayaw bumili ng Cortez. Anong katapat nun ng pwedeng ipamporma mo? Puma Suede. Pwede. Hmm. Diba? Parang ganun din yung Oo datingan nga, niya. no? Parang old school. Oh, parang same style ng Puma na gano'n, eh, no? Oo. Um, Kasi pinag-iisipan ko yun, kaya ako na rin tinanong sa inyo. Air Max. Ano Pwede. Oh. May mga mahal din kasi doon na ano eh. Pwede. Nakakadagdag pa ng height mo, di ba? Ah. Taas o ganyan, no? Oo. Pero actually, yung kalaban talaga ng ano, kung ano lang, culture war lang pag-uusapan, Cortez, yung ano, Adidas All-Star. Yun talaga ang kalaban. Oo nga, no. Classic kasi, boy. Classic. Tapos kahit anong pamorma mo, mag-fit. Parehong suot ng gangster kasi yun. Eh. Oo nga, no. Oo. Adidas. Yan ang gusto ko sa Adidas na classic, pre. Kahit mag 20 years, 10 years, parang di na siya Oo. mawawala, no? Ang galing ng Cortez, nagagalingan ako sa kanila kasi maliit pa ako. Bumibili ako ng fake niyan. Yan ang forma ko eh. Cortez. Ano yan? Anong kulay yan? Puti and black. Black yung check, puti yung ano. Kasi pwede ring mahanay sa grupo yan eh. Ah, sa bagay. Diyan nga umuso yung Cortez, pre, kasi nga ganitong side, kulay pula, ganitong side, kulay blue na Cortez. Yung Oh. ganun yung pre. Doon napapansin minsan yung kung ano yung gang mo eh. Pagka... Ah, Kaya sa US, pumutok yung Cortez kasi dahil sa sapatos, pinapatay yung iba. damn. Pinapatay sila kasi nga, syempre, iba yung kulay ng sapatos mo. Pula ka pala. Mm. Pang. Oh, at sabihin ko sa inyo ano to dahil may pinsan nga ako na sa New York talaga. Sinabi niya yun sa amin. Kahit magsabit ka ng panyo, o apatayin ka talaga nila. Kahit Grabe sapatos dati, na no? Cortez. Kaya nga kung tatanga-tanga ka doon, tas di mo alam na may culture pala yung sinusuot mo, mamamatay ka. Mamamatay ka, naka-Cortez kang pula, tas dumaan ka sa blue, Pantay. na lugar ng mga blue doon sa US. Patayin ka talaga. Doon kasi seryoso talaga yung geng-geng doon eh. Dito seryoso din naman yung iba, pero more on trash talkan sa keyboard nangyayari. Keyboard warrior. Parang gano'n. Alright. So yun mga pare, yun ang mga essentials na makakatulong sa everyday life mo. O kung nagustuhan nyo yun or meron pa kaming nakalimutan dun sa mga tips namin, i-comment down below nyo yan. Right? Maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Girl! Let's go. Yung ka ng subscribe dyan sa baba, mag-iwan ka ng bakas. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.